Hi, Speaker! Nag-file na ng criminal and graft sila former Pantaleon Alvarez, abogadong si Ferdinand Topacio at si Attorney Jimmy Bondoc ngayong umaga sa Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at ex-Committee on Appropriation na si Chairman Saldico at iba pa. Tungkol ito sa di umano'y bilyong-bilyong anomalya sa 2025 budget. Narito naman ang ilan sa mga live interview ni Dr. Lorraine Badoy sa SMNI tungkol sa iba pang mga isyu na kinakaharap ng ating bansa. Panoorin natin mga kababayan at ibigay natin ang ating mga opinion sa comment section at ating talakayin ito. Gumalaw na sila. Sa pagkaupo pa lang niya, nakakasana lahat yan. No, so, yun yung hinaharap natin as an economista na. Alam natin, wala nang batas, di ba? Sila na yung batas. Mismong sa ligang batas natin, binababoy na, hindi na pinapansin. Yung sa KOJC siege, di ba? Illegal search warrant, hindi daw mahalaga yun. Sinabi ni Attorney Kay na yung mga dating kakampi natin, no, parang nasaniban na, no? Biglang, parang one moment, si Diwata, si General Torre, kasama namin yun sa LCAC, and then suddenly, parang hindi mo nakilala. Ganyan ang galaw ng CPP, NPA, NDF. Parang yung mga anak natin na na-recruit, ano yung maririnig mo sa mga magulang? Hindi ko na sila kilala. Hindi ko na kilala ang anak ko. Hindi ko na yan anak. Ganyan sila. So ganun ang ginagawa nila sa Pilipinas. Ang malas lang natin na ang mga nakaluklok sa pwesto ngayon ay mga walang tunay na pagmamahal sa bayan, may drug addict pa na president, no, may walang character, walang strength of character, very immoral, mga plunderers. Yan ang gustong-gusto ng CPP, NPA, NDF. Bakit? Abay, it's a walk in the park para pabagsakin ng gobyerno. Na sila ang na yan ang goal nila. So, that's what I have to say. Yan ang malungkot ngayon. No? Tsaka ma'am, alam ni Pastor ang root cause ng problema sa ating bayan. At meron umiiral ngayon ma'am na tactical alliance. Ito yung pansamantalang alyansahan sa pagitan po ng dalawang panig para makamit ang isang partikular na layunin. Karaniwan po itong ginagamit sa politics, sa negosyo at maging sa mga digmaan. Kung saan ang mga partido na may magkaibang interes, ang gobyerno at ang CPP, NPA, NDF o may ibang pananaw ay nagkakaisa sa specific po na layunin. Ito ba'y nangyayari ngayon, Ma'am Lorraine? Kitang-kita talaga ngayon yung politics makes for the strangest bedfellows. Magkakakampi sila ngayon. Pero kahit naman tayo, nagta-tactical alliance tayo at gusto natin yon. Kasi ibig sabihin, mag-unite tayo for our common cause, for our shared ground, mga anak natin, di ba? Diyan tayo, mga anak natin, future of the Philippines. Kaya ayaw mo si Rodrigo Duterte o gusto mo siya, itabi natin yan, pero let's work for our country. Huwag tayo mag-away. Let's be united, diba? I hope you're able to do that in your personal lives, in your personal relationships. Kasi ako, kaya ko. My best friend doesn't like President Duterte, doesn't believe in him, but respects him, etc. So anyway, pero we draw a line somewhere. Sa lahat naman na ita-tactical alliance mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, teroristang organisasyon pa. Diba? So, yan pwede. Hindi lang teroristang organisasyon. Teroristang organisasyon na ang adhikain, no, reason for living nila, ay pabagsakin ang gobyerno at gawin tayong komunista. How? By recruiting our children, the most precious thing in our lives, in our country, the hope of our country is the youth, di ba? Sabi ni Jose Rizal yun. Yan ang pagkakamali at pagtatraidor ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Dahil nga ganid sa kapangyarihan at ganid sa pera, hindi na sobrang shocking itong kababuyan na ginagawa nila, the most corrupt budget in the entire history. Do you think Martin Romualdez and Bongbong Marcos thought that up on their own? I don't think so. Of course, they're greedy. Of course, they're plunderers, di ba? But malaking bagay dyan na nasa loob ng Kongreso ang CPP, NPA, NDF na inuudyokan sila kung paano ang galaw nila. At saan nanggagaling yun? Nanggagaling yun hindi sa utak ni Franz Castro, Arlene Rosas, Raul Manuel, mga pulpul yan.
mga utusan lang yan. No, nanggaling yan sa Central Committee ng CPP, NPA, NDF, yung mga galaw na yan na nakikita natin. Bakit? Bakit? Kasi yung ginagawa nila ngayon, on the brink of a breakdown na ang ating gobyerno. PhilHealth bankrupt na, the most corrupt budget, yung Maharlika funds na hindi mo alam saan nanggaling, saan natapos, saan na napunta, etc., etc. We're treated to this horrifying and display of staggering amounts being stolen from the Filipino people. It's a hemorrhage, di ba? You can be sure that the CPP, NPA, NDF had something to do with this, a major role to play. Yes. So even the impeachment, etc., everything. Ito is very horrifying to watch all of this and to hear the President say, ang impeachment walang epekto sa ekonomiya. Nakakatakot, di ba? Ano mang klaseng level ng pag-iisip yan, right? So, all of this, Bongbong Marcos, because he's such a weak leader, very weak leader, has really opened the portals of hell to our country by conniving with the CPP, NPA, NDF, because a very strong leader, hindi mo maloloko ng ganyan. Rodrigo Duterte was the president who brought the CPP, NPA, NDF down on its knees. Yes. Totoo yan, Doc Badoy, no? Kaya nga, kailan ba nakapasok itong Trojan horse na to? Ito, gusto talaga nating balik-balikin to para ma-enlighten yung mga nakikinig, nanonood ngayon. Kasi nga, di ba, parang imposible naman yan. Baka ano nyo lang yan, mga konklusyon nyo lang kasi kalaban nyo talaga. NTFL ka kasi si Doc Badoy, kasi yung SMNI, kalaban talaga nila ang mga komunista. Pero ano bang pruweba ninyo? Ito ipakita natin muli, Doc Badoy. Ito yung joint statement lang nakuha natin sa internet. Pero ito yung nilalaman ng peace agreement. At least meron lang tayong idea anong naging karoon ng content ng peace agreement between the government of the Republic of the Philippines at saka ng National Democratic Front of the Philippines, yung NDFP, or ito yung political wing ng CPP, NPA. Kaya akala natin, mga safe to sila, hindi. Minsan na nga itong nag-propose din kay former President Duterte na coalition. Gusto nila sila ang makipag-partner sa gobyerno. Pero anong ginawa ni former President dahil matalino siya at saka strong leader siya? Talagang hindi siya pumayag, hindi niya pinirmahan. Sabi niya, you cannot override me because I'm elected by the Filipinos. Kayo hindi. So, wala. Pero anong nangyari ngayon? Bakit nakapasok? Kasi ito, pinirmahan ito ng leader ngayon ng bansa, ng presidente ng bansa. Ayan po, ang joint statement. Ito, statement na lang ito ito, na-sign po ito noong November 23, 2023. Doon po nagsimula na ang tinatawag natin coalition government na ba ito? Ito basahin natin. Although very safe talaga yung first, second na paragraph. Pero sa third paragraph, mababasa po natin, itong parties acknowledge the deep-rooted socio-economic and political grievances and agreed to come up with a framework that sets the priorities for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms towards a just and lasting peace. Anong klaseng political reform ang nangyayari? Very vague dyan. Diba? Akala natin, pero political reforms, dapat nag-charter change kayo kung gusto niyo may political reforms. Pero ano bang pinag-usapan ninyo dyan? Ano ba ang binigay ng government of the Republic of the Philippines kay NDF? Hindi natin alam, kaya gusto natin, sabi ni Pastor, kung ako makaupo, magiging senador, papalarin, kalooban ng Ama, talang isa sa itatanong niya, anong nilalaman ng agreement between the GRP and the NDFP? Lay down. At saka anong naging resulta? Resulta ang tatanungin niyan Pero kung tayo, sa present situation of our country, we can see anong naging resulta. Tingnan nyo, after November 23, 2023, sunod-sunod na po ang panggugurgur. SMNI, di ba? Nakita natin. Even so, noong April 2024, ang amnestiya ng mga nakulong sa CPP, NPA, NDF, pinalabas immediate agad. Tapos nakita natin yung sa Kongreso, ang lalakas na nila, napaka-powerful na nila, parang sinapian, mga bastos na sila. Quadcom dito, Tricom dito, ang dami-dami, sunod-sunod na. Kung sino yung kalaban nila, pinapatawag. Tapos pag ayaw nila, kumbaga may narrative na sila Kung hindi ka ayon sa narrative nila, contempt ka.
Tapos pagkatapos ng hearing na yan, meron na agad resolution. Diba, ganun kumbaga, scripted na lahat. Kasi ang endgame nila, i-silence yung mga kalaban nila, yung nag-a-unmask sa kanilang mga plano, yung mga, kumbaga, balakid sa bottleneck sa kanilang mga plano, katulad na ni Doc Badoy ng NTF spokesperson ng NTF-ELCAC dati, na hindi takot talaga na magsalita laban sa CPP-NPA-NDF. Isang katulad ni Pastor Apollo Siquibloy at ginamit itong platform ng SMNI, ang laban kasama ang bayan. Yun ang inuna nila para hindi talaga sila, kumbaga, ma-expose. Tapos tingnan nyo, hanggang sa Senado, ganun din ang ginawa kay Pastor trial by publicity para makuha niya. Ang pangit sa trial by publicity, ito yung kangaroo court na tinatawag natin. Sila na yung mga prosecutors, sila na ang nag-investigate, sila pa ang nag-gather ng mga false mga false accusers, false witnesses. Tapos, ang dapat pagtatanong ka, yes or no lang ang sagot. Pag hindi naman tama, ayon sa kanilang gusto, contempt ka agad. Kung after contempt, ikukulong ka agad. Tapos kaya ngayon, di ba, nag-serve agad ng warrant of arrest. Dahil hindi makuha si Pastor, libo-libo, 5,000 na mga pulis, di ba, private complainant. Bakit ganun kadami ang pinapasok ng mga, parang kalaban ng Estado? Pakalaban ba si Pastor ng Estado? Kaibigan, di ba, tayo magkasama nga ang NTF-ELCAC, ang mga army, ang mga pulis, laban sa CPP-NPA-NDF. Si Pastor Apollo Siquibloy, kalaban niya ng CPP-NPA-NDF. Pero bakit ngayon? Bakit naging magkaibigan na kayo, NPA? Ganun ba yon ang mga pulis? At saka kalaban na ninyo ngayon yung mga tumatayo para sa ating bansa? Bago magtapos ang ating video mga kababayan, ano nga ba ang GAA? Ang GAA ay isang mahalagang batas na nagtatakda sa taunang pambansang budget ng Pilipinas. Ito ang nagbibigay ng legal na basihan para sa mga paggastos ng pamahalaan sa iba't ibang programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang ekonomiya at serbisyong pampubliko. At para naman po sa mga kababayang nais makapanood ng kabuoang video interview ni Dr. Lorraine Badoy, ay maaari po ninyong bisitahin sa Facebook page ang SMNI. Muli maraming salamat po at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update dito sa napapanahong issue ng ating bansa.